2 oras na lang at sona na, State of the Nation Address ng ating Pangulo. Okay, ito po ay pangatlong sona after 2 years at ilalatag, ire-report sa bayan ang lahat ng detalye ng mga pagbabago, programa ng ating Pangulong Marcos Jr. At dahil dyan, ang policy po ng ating PNP at saka ng local government sa Quezon City, no permit, no rally. Ibig sabihin, ang hindi pinayagang mag-rally sa may Commonwealth Avenue o malapit sa batasan, bawal. Huwag na kayong magpumilit. Atensyon dun sa mga ang negosyo ay magparally. Ang hanap buhay ay sa rally. Ang mga ginagawa ay puro rally. Hindi kayo pwede ngayon. Kasi priority ng ating national and local government, seguridad sa zona ng mga delegado na dadaan sa Commonwealth Avenue or anumang kalye papasok ng Batasan Complex dyan sa Quezon City. Yan po yung mga congressman at kanilang pamilya, asawa, mga senador, cabinet secretary, diplomatic corps, business community, at iba pang mga kasama sa mahigit 2,000 invited para mag-witness or makinig ng zona ng Pangulo. Alas 4 po ng hapon naka-schedule yan, kung hindi magbabago. Pero alam ko, laging alas 4 ng hapon ang simula mismo ng speech or zona ng ating Pangulo. Kaya't ang ating pong mga otoridad ay patuloy na ka-monitor mula pa ng weekend. So 3 araw, 4 na araw na. Hanggang mamayang gabi yan, hanggang bukas na umaga kung kinakailangan, babantayan. No permit, no rally. Yung magpupimilit na mag-rally sa malapit sa Batasan o Commonwealth Avenue, may mga lugar lang pwede kayo pero hindi kayo pwedeng makalapit mismo sa Batasan. At yung area ang kalye galing ng Marikina, San Mateo, haharangan din niya ng mga pulis. Yung galing Fairview at yung galing Pilcoa, mga pulis. Ngayon po at dalawang gabi na or Sabado, Linggo pa nitong nakarang weekend, nakadeploy na. Nagdagdag ng pulis ang Metro Manila galing sa Central at Southern Tagalog para magsama-sama silang bantayan, ayusin itong seguridad sa loob at labas ng Batasan Complex. Okay? So asahan natin magiging matagumpay, pagdasal natin maging matagumpay ang seguridad at zona ng ating Pangulo dahil ang buong mundo, ang malaking business group, malalaking negosyante nga at malalaking mga bansa o maliit na bansang kaalyado ng Pilipinas na gustong magnegosyo rito o may business dito, gusto nilang madinig ang economic policy at foreign policy at iba pang programa under President Ferdinand R. Marcos Jr. At sabi ng Pangulo ay ready na nga ang kanyang zona, ang report sa bayan. Okay? So yung pong mga ang nagrarally naman actually kaunti lang yan yung mga anti-Marcos na grupo na politiko at nahaluan pa ng ibang kahit na anong administrasyon ay mahilig mag-rally, pero kakaunti po yan. Hindi naman ho nagtatagumpay ang mga rallying yan. Bahagi lang ng kailang kalayaan niya. Hindi naman ho pinagbabawal. Basta sa mga plaza, sa ibang lugar, sa Liwasang Bonifacio, mag-rally kayo. Plaza Ferguson, o Plaza Miranda, o kaya lahat ng mga plaza sa buong bansa pwede. Pero along Commonwealth Avenue o yung mismong malapit sa Batasan, bawal yun. Doon sa mga lugar dahil part ng freedom of assembly, freedom of the press ay karapatan po din yan. May mga limitasyon nga lang. Huwag aabusuhin. Okay? So, sabi ni General Marbil ng PNP, Director General, PNP Chief, ay kontrolado nila. At wala naman hong malaking threat o anumang panganib. Yung mga nagsasabing may ganito, pananakot lang yan. Huwag tayong matakot. Ang matakot, yung nagpaplanong gumawa ng masama kung meron man. Ang matakot ay yung masama ang pangaplano. Kung maganda ang mga plano at maganda ang ating ginagawa, walang dapat ikatakot. Ayun po yung ating paniniwala. Okay? So, paki-like at dun po sa mga itong ating video, dun sa hindi pa ho natin mga followers, subscriber, huwag kayong makalimot. Subscribe and follow dito po sa aking mga channel, especially dito sa MA Pinoy TV at yung aking isang channel, pakisali din po ninyo ang Mike Abe Opinions. Ayan, nagbabantay tayo. Ipagdasal natin maging mapayapa, maging matagumpay, maideliver ng Pangulo ang ulat sa bayan, State of the Nation Address, para malaman natin ang kalagayan ng bansa sa pangkalahatan, infrastruktura, education, food security, farmers, manggagawa, okay, ayuda, at issue sa West Philippine Sea na patuloy na paninindigan,
at ang pinakamahalaga ay ang magandang relasyon ng Pilipinas sa maraming sektor na matitino. Hindi lang business group, kung hindi yung mga Pilipinong may pagmamahal, malasakit ay nandyan at tinutulungan. Okay? Yung iilan o kaunti lang na mga anti-Marcos, wala na po yan. Hindi natin masisisi yan na hindi na, baka hindi na tumigil ng mga yan. Ginawa na nilang negosyo eh. Naging hanap buhay na nila yung kanilang mga batikos at paninira. Pero hayaan nyo, hanggat nasa tama namang lugar ang kailang ginagawa, sa mga area kung saan nila ginagawa yan, okay. Pero kung lalabag, lalampas o aabuso, hindi pwede. May mga batas. Yan po yung paniniyak ng ating mga otoridad, especially ang Philippine National Police. Okay? O yung mga isinama nyo sa rally sa Liwasang Bonifacio, nagreklamo. Bakit daw 150 lang ang tinanggap? Ayusin naman nyo. Pinapunta nyo, init-init, pagkatapos hindi nyo binayaran. Mukhang kinupit pa. Mukhang pinagkakitaan pa ng mga organizer ng rally ng mga anti-Marcos. May nagreklamo. Hindi inaasahan nilang 1,000 o 1,500, naging 150 na lang. O minangupit na naman. O di ba? Yung mga maliliit na tao, may ginagamit na nga ninyo, binubukulan pa at binabawasan pa yung kanila. Alam mo, sa hirap ng buhay ng iba, kaya kapag kami nag-offer ng pera para sumami sa rally, kahit hindi alam ang issue, kahit walang alam sa issue, sumasali dahil sa pera. Pagkatapos hindi pa nyo bibigay ng kompleto, may nambubukol pa, may nangungupit pa. Ayan, sino sasama sa inyo? Sa susunod, wala na. Kasi hindi nakakarating sa kanila ang karapat-dapat para sa kanila. Naloko na. Nagkabukuhan kasi nag-viral na naman yung reklamong hinakot na binitin pa yung para sa kanila. Wow, di ba? Kakaiba kayo talaga, ano ha? Anyway, malapit ng eleksyon. 2025, pumili tayo. Inuulit ko, pumili tayo ng karapat-dapat. Hindi pwedeng may mga balimbing. May mga nagsipsip lang. May mga anti-Marcos, kasama sa mga anti-Marcos nung nakaraang 2 taon, tapos ngayon palapit ng eleksyon, biglang, pro-Marcos na. Dumidikit na sa Malacanang. Dumidikit na sa partido. Di ba? Halatang-halata may mga ganyan. Kaya maging maingat. Inuulit ko, until now, wala pa akong nakikitang karapat-dapat ilagay natin sa Senado. Yung naglabas sa mga pangalan, kung kani-kanino, pasintabi na po. Naku, hindi pa ako kumbisido sa mga yan. Ano ha? Huwag natin pahintulutan na maging family corporation ang Senado. Maging family corporation ng mga opisina, governor, mayor, konsehal, at iba pang mga kongreso o party list. Huwag natin payagan na yung ating gobyerno ay maging family corporation. Dapat lang ang pupunta dyan ay yung totoo. Hindi yung pangsariling pamilya lang, pangsariling galaw lang. Iwasan, lalo na ang Senado, napakataas na posisyon yan. Hindi naman pwede, nakakasawa na yung iilang pangalan. Kailangan yung 24 na senador, dapat iba-ibang apelido. Dapat iba-iba ang prinsipyo at paniniwala at pagkatao, hindi yung magkakapatid, mag-iina, mag-aama, tos merosep, family corporation, kayo-kayo lang yan. Hindi gusto ng bayan yan. Huwag niyong gamitin ang kahirapan dahil sa inyong personal at political interest lang.